Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay tumutok tayo sa kaganapang nangyari sa round number 2 tiebreaker games dito sa malakasang World Cup 2025. At dito tayo muna sa batang ito na si International Master Faustino Oro na napalaban kay Vidit Guradi matapos nga pong makasurvive siya sa dalawang standard games against Super Grandmaster ng India. Nako, talagang hindi inaasahan ng iba, yung akala ng iba 1.5 lang o 2-0 pa tong batang to, pero sumabay. Umabot pa sa tiebreaker games at dito po nagkaalaman na sino ba ang pinalad na susulong sa panibagong stage round number 3 at sino naman ang uuwi na. Ayan. At susunod natin, ang laro naman ni Hansmoke Niemann. Yan po ang mga tututukan natin ngayon. At bago tayo mag-analyze ay sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin kahapon, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Daily puzzle muna tayo mga kamatyas. Ayan. Yan, ito yung isosolve natin mamaya, no? Pero dito muna tayo sa kahapon. Ayan mga kamatyas. Ano kaya ang gagawing matinding tira ng black dito? Inspired by the game of late Super Grandmaster Naroditsky. Congratulations po sa mga nakakita ng spectacular sacrifice. Bitin kasi yung queen pag nawala na yung king. Ayun. O, congrats po ha. Congrats. And shout out sa mga nakasagot. Ayan. At ito naman ang sasagutan natin na puzzle for today's video mga kamatyas. It's why to play. Ano kaya ang brilliant na ginawa dito ni Super GM Naroditsky ng USA? Yan ha. O, pakilagay nyo lang po ang inyong kasagutan sa comment section below. Nakapin lang po ang link niyan. Pag kinilik nyo, didiretso kayo mismo dito sa site. Alright. Pero bago tayo magsimula mga kamatyas, mamaya po ang ating Kamatyas Friday night. Habol pa kayo. Open pa ang registration ng Google Form. Posted sa ating Facebook page Kamatyas. At popost ko na rin po dito. Ipipin na rin natin ang link dito sa YouTube. At bukas po ang 17th edition Kamatyas Federated Rapid Tournament. Face-to-face tournament po ito sa Nomo Lifestyle Vista Mall gaganapin sa Bacoor City, Cavite mga kamatyas. Ang ginawa ni Fausti nag-E4. E5 si Vidit, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Giyoko piano. Talagang parang piano na lang sa atin to. Kasi palagi nating nakikita. Kumbaga sa musika palaging naririnig. O ayan, dinipensahan, nag D6 para mamaya di-develop naman ng Bishop. Nag C3 para mag D4, planong mag B4, in A5 kagad ni Vidit para mapigilan yung paparating na B4. Ang time control po nito ay rapid ha, kasi tiebreaker na sila eh. Rook, E1, nag-castling at nag-H3 para walang knight G4 mamaya o kaya yung annoying pin. Ayan, kasi bawat tira kasi sa chess mga kamatyas may ibig sabihin, dapat laging logical. Bishop E6, hinamon. Umiiwas talaga yan sa theory kasi pagka kinain po yan ay papabor yan sa black kasi magkakaroon ng mainam na atake later on ang black kung ganyan ang papasukin. Kaya sa theory, sa bookline, ang ginagawa iniiwasan. At nag-Bishop A7 na para hindi na matempuhan ng D4 attack. Knight BD2, Knight E7. Typical naman na inililipat ang Knight sa G6. D4 para mabuo na ang sentro at para maputol ang pressure papunta sa F2. At nag-Knight G6. Ayun na po, no, para support lang sa E5. Okay, kung kayo po ang black dito, huwag kayong kakapture dito mga kamatyas ha. Bibigyan nyo lang ng magandang sentro ang puti. Kaya maganda, Knight E5. Para suportahan ang E5, Knight G6, para suportahan ang E5 square and then para may lundag din Knight F4 later on at maka-pressure atake. At nag-Bishop A4 naman si Fausti para hindi naman matempohan ng C6 na paparating. Knight H5, ayan. Nagpasimula na dito magparamdam si Vidit na gusto niya talagang umatake, maipwesto ang Knight sa F4. Kinapturan po ng bata sa E5 kasi nagkaroon nga ng discovered attack sa Knight. At yan ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito mga kamatyas. Kasi ang old line dito, ang palagi ang Knight F1. Yan ang old line na palaging ginagawa. Pero dito, nag-Knight X E5 novelty, kinapture lang, capture, may bawi kasi sa D4. Oo nga. Parang nakapingas ng isang pawn at nakuha yung Knight pero may bawi din eh. At lalakas pa yung diagonal eh. Yan ang naging drawback dito sa position ni Fausti. Nag-Knight F3 para may nakikita akong Knight G5, threatening matchas, mga ganon. Pero kinapturan lang po ni Vidit. Wala bang Knight G5 dito? Parang ang lakas ng Knight G5 ano.
kinapture lang ang pawn sa C3. Pero dito mga kamatsas, silipin nga natin, what if knight G5? Mag-H6 persado, di ba? Pag kinain ito, kain. Tipong parang ano kasi, parang libre yung knight pero may bishop takes F2. Wala, ubos-ubos yan, no? Wala, ang lakas ng tore. O parang napansin ko lang na parang may bitin dun sa knight pagka nag-knight G5, ganun-ganun, ano? Pero hindi pala uubra dahil makapangyarihan masyado yung kombinasyon ng diagonal at ng tore. Balik tayo, kaya kinapture lang ni Fausti ang pawn, nag-H6 para wala ng knight G5 at nag-bishop C2. Ayan, at nakikita kong balak dito magpupush E5 para may mainam na atake sa knight at nag-queen E7 lang, knight D4. Okay, teka muna. Parang ang ganda ng E5. Nagagandahan ako dito. Parang maganda atake, di ba? Magbi-bishop D5 lang daw. Pag kinain, may kain dito. Grabe, no? Ang lalalim ng nakikita nila, mga kamatsas. Pero okay pa rin sa evaluation bar to, O, sabay C4 lang daw. Yun lang. Ito na mahirap makita. Yan ang mahirap makitang tira, yung C4. Oh. Ganun pa man, balik tayo mga kamatsas. Nag-knight D4 si Fausti at nag-queen C5. Ayun. Nag-queen to queen. May threat pa dito. Tinanggap naman dito ni Fausti. Bishop E3 at nag-bishop C4. Ayan, para ma-maintain din ang bishop pair. Nag-F4 na at nag-B6 para ano man na mangyari, ang bishop sa C5 ay suportado. Kasi baka mamaya gumanon-ganon, nakabitin kasi yung bishop. Nag-G3 para ano din ang mangyari ay kahit hindi kailangan ng bishop, suportado na yung F4 at yung knight ay mapanatiling patay ang activity. Walang magawa yan pag may G3 Rook D8, Rook D1, Knight E7 at nag-King F2, Bishop A3. Nabad mo ba ng tira dito ni Vidit? Okay, pero ang plano niya kasi susundot ng Bishop B2. Yan naman ang plano, kitang-kita ayun, para makuha yung pawn C3. Pero kung accurate ang pag-uusapan, A4 lang po ang gusto dito ng computer stockfish. A4 tapos mag-A3. Yan ang malakas siguro. Talagang, kumbaga pamiga, pamiga. Tapos pagka nasa A3 na, imagine niyo mapapako yung tore, kakadepensa sa pawn A2. At the same time, itong A4 ay para makaiwas din sa Bishop B3 na pang-neutralize sa Bishop. Maraming purpose nga naman ang pawn A4. Pero, nag-Bishop A3 dito. Nag-Bishop C1. Hinamon naman, sinalubong para pigilan ang Bishop B2. Pero, dapat daw ay Bishop B3. Ayun. Mapaalis muna yung Bishop na yan. At halimbawa, kung kumain, kain, paano kung pasukin na ganon? Mag-Rook AB1, paano kung gumanon? Knight B5. Ayun ang timpla niyan. May threat dyan sa Bishop, bawi din doon sa pawn C7. Ayun, may bawi din mga kamatsas, So, templado lang din. Balik tayo. Pero nag-Bishop C1, kinain lang, kain, at nag-A4, King E3, nag-B5. Ayan, paunti-unting progress. May C5 nga lang ako nakikita, tapos B4, mga ganon. Knight F3, Knight C6. Saan pupunta to? Gaganon? Rook D1, naghamon, Knight A5 muna. Knight E5 para kainin na yung bishop. Kinapture muna ang tore, capture. Obligadong bishop po ang pang-capture kasi kung tore ay babagsak yung pawn A2. Kaya kinapture ng bishop, F6. Ayun, nabad mo ba ng tira dito ni Vidit? Dapat daw po ang tira ay Rook D8. Ayan. Okay, Rook D8 lang daw. Pero nag-F6, Knight F3. Hindi rin pala matuluyan pero dapat pala kinapture na. Kain, sabay King D4. Sabay pasok dun. Ay grabe, ang lakas. Napaka-active pag nandito na. Lamang ang puti. Lamang si Fausti. Ang galing. Hindi pa makaalis ang tore basta-basta kasi kung check wala, delikado, gaganon lang, tatabihan yung pawn Yun pala. Okay. Tama yung sa principle, King must be active as much as possible para masabing aktibo, malapit sa sentro ang kanyang ginagawang function. Ayun. Pero nag-Knight F3, umatras. Naka-C5 tuloy. Ayun, wala na tuloy King D4 option. Na C5 na. Sinuwerte pa si Bidit. Sinuwerte pa. Knight D2, Bishop E6, Bishop E2, threat. Yun lang. So, nakapag-create ngayon ng panggulo. Knight F3, Rook C8,
Rook B1, threat sa pawn, and ayun na, tuluyan na pong nag-collapse ang evaluation bar ni Fausti. Dapat daw ang tira dito ay ano bang tira dito? Knight D4. Yan ang tira, Knight D4 para may threat doon. Pero lamang na rin ang black talaga sa evaluation. B3, kain, Knight takes B3 para yung paspo ng papagapang na delikado. Bishop D1 para hindi mo na makapush. Pero may Rook C3 checking F2 and natirahan na po ng A3. At hindi makapture-capture yan kasi baliwala. May bishop na pero kinapture pa rin. Okay at A2. Yun lang. Naalala ko yung quotation, paspon is a criminal. Sabing ganun. Malupait siya paspon. Mabuti nga sana, mas maganda sana yung Tori nasa likod no? Pero wala, nasa harap Wala wala sa behind the paspon. Wala dun Bishop C4, E5, kain-kain, and Rook D3, atake muna. And then gumanon, atake ulit. Knight D1, Rook C3. So ang pangangalaga dito ni Vidit sa posisyon yan, pa islug-islug lang para lang di makapalag, makagulo-gulo. G4 and bumuka naman yung H3 na pitasan. King E2 check uli and then gumanon. At dito po nung pinapanood ko sa video, medyo malungkot na yung bata. Malungkot na, nakagano na siya Wala wala, no choice Talaga malulungkot talaga. And then King F7 going to King E6. The position is in sugswang. Nag-resign na po dito ang bata. Pero yung first tiebreaker nila, tabla, dito lang po sa second game nagkatalo. Hanggang dulo umabot siya sa gitgitan kay Vidit, Talagang kamangha-mangha na rin. At the age of 11, magto-12 po siya this year. Pero grabe. Hindi ko alam kung 12 na Basta this year 12 siya. Magto-12. Grabe. Kalaban niya si Vidit. Hindi birong kalaban yan, mga kamatya. Si Vidit po ay endgame player. Magaling sa endgame yan. Ayan, nakalaro ko siya dati noon sa Manny Pacquiao Asian Individual Chess Championship. Dumayo sa Pilipinas yan. Nakachamba tayo ng winning position pero nauwi pa rin sa tabla. Ayun, maswerte tayong nakatabla. Maswerte. Kasi talagang, birin nyo, ang laki ng rating niya. Plus rating kagad ako nung nakatabla ko Pero malaki pa rin panghihinayang kasi winning talaga ako. Na-miss ko talaga yung pang Super GM na idea. Di naman tayo Super GM Grabe, sayang yon. Kaya si Vidit, kilala ko po yan kasi naglaban na kami, kwentuhan konti, ganun, analyze. Sayang Ganun talaga ang mga pagkakataon. Talagang kailangan matuto sa chess sa pamamagitan ng experience. Okay mga kamatyas, at ngayon naman, sunod natin ang nagkalungkutan din na laban. Okay, kila Hans Smoke Niemann, tingnan natin. White dito si Grandmaster Lo DC ng Italia at Hans Smoke Niemann. Halos 200 points rating difference sila. Pero dalawang long game nila tabla. Yung unang bungad pa lang ng tiebreaker rapid, nagkapisakan na sila. Dito yon mga kamatyas. Kasi yung pangalawa, tabla Okay, sige tingnan natin. Nag-E4 dito si Lo DC, nag-E5 si Niemann, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. At very classical approach ang nangyari. Bishop E7 lang. At iyon ang interesting. Ito yung tinatawag na delayed exchange variation ng Ruy Lopez. Delayed kasi umatras muna bago binuwiluhan Nakakabulol yun Ayun, capture. Nag-Rook E1, Knight D7, C3 para bubuuhin. C5, pamungi para hindi masyadong buong-buo naman, makiagaw naman. Pero pinasabog na rin talaga ni GM Lo DC. Ayun, sa usapang novelty mga kamatyas, yung kain ang novelty ni Niemann. Kasi ito ang old line na palagi ang ginagawa. Pero ito, kinain, kain, castling, Knight C3. So completely new position na po ito. Nag B5, ayun, para i-develop ang bishop sa B7. In A4 kagad, binasag kagad, B4, at pumasok Knight D5, Bishop B7, kinapture lang ang bishop, capture, and then nag D5. Kinulos para yung power ng diagonal ma-block, pero hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Ang gusto ng computer ay Bishop F4, pinahan muna, panain muna yung pawn sa C7. Ayun. Tapos may Rook C1 kagad, Very quick ang pag-deliver ng pressure. Ika nga naman sa Bishop F4 na yan. Pero nag D5 dito at nag Rook E8, Bishop G5, Queen D6, Queen D2. Okay? May Bishop F4 na paparating. A5, ayan, pinako na ni Niemann kasi baka mamaya makaganon pa. So, space din yan sa queen side. So, in A5 muna. And nag-Bishop F4 na nga. Queen B6.
At nag-rook C1. Okay, pressure sa weak kasi yung C5 eh, no? Yan ang problema, weak eh. Queen C2. Ang magandang paparating dito mga kamatsas na natatanaw ko, yung knight D2, knight C4. Yan ang malakas. Pag nakaganyan ng malayang-malaya, ay nako, solid sa puti yan. Nag-bishop A6, maagang pamigil. Natunugan ka agad ni Niman. Pupunta ka dyan inisod mo yung queen Knight D2, tuloy pa rin. Rook C8, para siguro nagbabalak na bumasag. And then nag-B3 para talagang ready mamaya yung knight C4. Queen F6 threat muna. Bishop G3, nag-C6 na po. Ayan, basag na. And then nag-D6. Syempre, you should maintain the center pass pawn as much as possible. Malakas po kasi yung pass pawn pagka lalo na nasa gitna. Naku, malakas yan. At nag-rook D8, knight F3. Ayun, para mag-E5, no? Kasi siguro kung gaganon kasi, pwede rin naman siguro sa puti, kain-kain. Pwede rin yun eh. May pasok nga doon yung queen, no? Yung mga ma-atake, mga weak pawns ni Niman eh. Pero nag-knight F3, nagbago ang isip, bumalik ang knight dyan, at nag-queen G6, knight H4, iwas, knight F5, ayun, may paparating na knight E7, matatanga yung pawn sa C6. Lakas nito ni Low DC. Ang lakas pumorma. Nag-C4 na. Yun, nainis na si Niman. Talagang bagot na siya sa weak pawn na yan. Di makaalis ang knight. Pero nag-knight D4 lang. Yun lang. Tumbok ang tira. Very strong. Threat ang queen, threat ang pawn. Queen F6. Ini-5 lang. Grabe kalakas din pala talaga. Pag kinain, kain. May knight takes. May knight takes. Double pa. Grabe. Wala. No choice talaga. Mapailing-iling na lang dito si Niman sa nangyayari. Queen G6. And then capture, and kinapture lang po yung pawn. Tingnan nyo naman. Ay grabe, kakapal ang pawns na yan sa sentro. C5, syempre kakainin. And then knight C6, double pa. Aray ko, gulpi sarado si Niman. Nag-rook A8 and knight takes A5. Grabe, no? Lakas ng pass pawns kasi walang kabuhay-buhay. Bishop C8 and knight B3. Kinain yung pawn sa A4 pero nag-F4 lang. Kumbaga, in-establish muna ni Low DC na talagang hindi na matitibag pa yung ano na yan, yung, especially yung E5. And then may nakikita akong Bishop F2 dito to attack the weak C5 pawn. Nag-rook B3. Ayan, bago pa makapormang makaganon. Pero grabe ka genius. Tiyaga lang, rook B1. Proteksyonan lang, eto pa rin ang paparating. Ang tanong dito is paano isasalba ni Niman yung C5 pawn. Nag-Bishop A6, tineret ang pawn C4. Maganda rin ang pangungulit, pero nag-Bishop F2, kumounter. Oo nga. Kasi pag napabagsak yung C5, next na alanganin yung pawn B4. Rook C8, dinipensahan muna. Ayun, dito mga kamatsas, pakiguess nyo po ang unexpected, brilliant move na ginawa dito ni Low DC kay Niman. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe. Congrats sa mga nakakita. May knight takes C5 na pala. Malalim tumira sa long game tong Low DC, no? Hindi ganun known na grandmaster pero grabe. Kain. Ayun, kinapture na lang. Kasi po, kung kakainin pa yung bishop na yan, may D7. Ubos. Walang rook D5. Di obligado. Rook D3 pamigil, gaganunan lang. Obligado, capturein na to. Magpo-promote Kain, di quality down. Tapos pagka kinain ito, mag-rook A1 lang, tapos papasok pa yung isa. Baka nga yung bishop, maalangan pa ayan, pagka gumanon, check doon, tapos angat, tapos may ganun. Aray ko. Ayun, susundutin doon sa dulo. Parang may mas maganda pantira. Kainin na lang pala. Kainan na lang pala. Paano kung gumanon? Rook F, F8. Ayun. Pagka gumanito, para may pasingaw, F5. Matchas Pag chumek, wala. Mauubusan ng check Check. Dito lang. Check. Dito lang. Check. Gaganon lang. Check. Kakainin lang. Wala. Matchas dun sa dulo. Okay? Kaya wala na talaga. Kumbaga, hindi pwedeng kainin yung bishop. Nag-bishop takes C4. Bishop takes B4. Rook D3 para pamigil. Pero nag-rook D1 para maitulak. Kain-kain. Naku po, tutulak na yan. And then nag-bishop E6. Bishop A5, tutulak na uli yan. Obligado, Bishop D7.
And then rook B1 para puwersahin namang makatulak, no? Aatake na. King F8 para may pang-depensa sa bishop. Nag-bishop C7. Ayun, bahagyang, hindi pala bahagyang. Ang laki ng inatras sa evaluation bar. Kasi unang tingin parang nakakapanikip sa black, nakakasakal, pero ang tamang tira daw ay rook B7 pa rin. Kapag nag-king E8 then king F2. Oh, yan, konting aral lang po sa endgame na to, ha. Kasi ang kinaiilangan dito siguro yung mga check diyan eh. O gaganon lang eh. Hindi makakain dito kasi maiiwanan yung back rank, obligadong ihaharang ang bishop, 'di ba? O mahirap nga, hindi pwedeng gumanon, may push eh. Sabay check doon, kuha bishop eh. Yun, sana po nakikita niyo yung mga pinapakita ko, may push kasing ganun. O ayun, no? Tapos babalik na naman dito. O tapos, ano bang gagawin? Sugswang na yata, gaganon, tapos gaganon. Yan lang pala, wala na. Kumbaga, nakahigang yung position ay nakahiga talaga. Alright, nag-bishop C7, and then king E8, rook A1, bishop E6. Ayun, dapat daw ang accurate ay bishop C6. Okay, para gaganon yung king E6, mga ganon. Okay, bishop E6, king F2, king D7, H3. Ayun. O kasi medyo maikli na yung oras, nagbababad move na si Lodici. Dapat daw ang tira ay rook A7. Pressure kagad. Yan, winning na winning, rook A7. No? O, medyo, syempre, nakakaramdam na rin ng pagod, pressure. Bishop D5, G4, rook A8. Ayan, tatanggapin ba? Anong tama? Nag-bishop A5. Pero actually, kahit kainin pala, no, kahit paano, medyo gumanda-ganda evaluation bar ni Niemann. Oh, may chance pa rin na makatabla since opposite colored bishop yan. Pero malaki pa rin ang chance na losing pa rin ng black kahit na mag-exchange. Pero nagpaniguro dito si Lodici, ayaw niya na ma-exchange mo ng tore. King E6. Grabe, no? Umuulan ng bad moves, ah. Dapat daw F6 lang ang tira. Okay, yan, no? Parang malaki na yung chance na matabla nito kasi tinan nyo evaluation bar. Konti na lang eh. O, pero nag-king E6, F5 check. Grabe. Oo nga, no? Kasi hindi pwedeng maiwanan yung D7 pag nakatulak eh. Unstoppable eh. Kinain-kain, obligadong bumalik. King E3. O, very natural looking, no, mga kamatsas, kasi gaganon. Pero kalain yung bad move yan. Dapat daw ang tira dito daan. Ha? Diyan ang daan? Para gaganon. Ay, gets ko na. Oo. Sabay pwesto dito. Tapos gapang muna yung pawn doon hanggang sa papasok yung king doon, etc. Ang haba ng planuhan, no? Okay. Grabe. Sa World Cup, ang daming endgame na mga instructive endgames na lumalabas. Puro endgame ang labanan nila eh. Kaya very essential to learn endgame. Ayun, nag-rook H8. Another bad move, mga kamatsas. Yun lang. G5 lang daw ang tira dito. Aray ko, ang layo naman ito. Parang hindi makikita agad-agad. Ang layo. Hirap makita ng G5. O, rook H8, king D4, bishop B7, and then bishop E1 para walang check. Nako, may ganun na yata. Nag F6 muna para basag-basagin naman yung solid. Center, bishop G3 lang. Obligadong kainin na kasi magpupush na yan eh. King takes E5, check, ganun, ayun. Grabe, dito pala tamang tira. Gumanon, parang kain yun ah. Ay, nakain nga. Gumanon, pero grabe labanan nila, no? Okay. Gumanon. Bad move na naman. Dapat daw pong tira is bishop F2. Check. King B5 tapos makarook C7. Ay, oo nga, no? Oo nga, tama. O, pero nag-H4. Bishop C8. Check. Ganon. Bishop D6. Check. Ayun, tinerechon. Pero bad move. Upside down yung evaluation bar. Dito lang daw ang tira. O, wala na. Dying seconds na sila, mga kamatsas eh. Dying seconds. Kaya medyo bukod sa pagod, talaga may pressure din talaga sa time. Gumanon. Ayun! Sinacrificean doon. Kinain lang, aray ko. Equal. Kasi kung kakapturein ito, wala na rin kasi may ganun eh, no? Talo na rin. Masyadong very close na yung king, no? At grabe, napakalapit na ng potential pass pawns. Kinain. So dito, buong akala ni Lodici, siyempre, lamang siyang dalawang pawn, eh talagang secure na panalo siya. Oh, kaso on time na nakarating si Niemann eh. Nakarating eh. Ayun. So ito ang threat.
The idea is to play h7 mga kamatsas. Gumanon para walang h7. O, good move na naman. Tama. King g6. Check. Gumanon. Biglang nag-rook g1 si Niemann mga kamatsas. Biglang nag-rook g1. Alam nyo, no, aaminin ko sa inyo kung ako black dito, gaganyan lang din ako. Parang rook move lang din ako. Rook move lang. Pero akalain nyo, grabe, the difference of rook g1 and rook g2, hanip yan. Ito pala ang excellent move. Rook g2 to save the game. Ano diferensya? Isang square lang ang diferensya. Gabuhok lang ang diferensya. Rook g1 and rook g2. Ano? Oh, pagka nag f6, siyempre kung check, wala gaganon lang eh. Hindi makaka-check doon kasi laging nakapin. O pag nag f6 naman, rook f2. Ano diferensya ng rook g1 sa rook g2? Ang iwaga ah. Tingnan natin ha. Dito pag check kainin lang ano. Kasi pag dito kasi gaganon lang. At kung gaganon, ay hindi pwede. Dito kitang-kita kainin lang tapos pag kinain, insufficient material, tabla. Ayun. Pero tingnan natin ang difference, no? Difference ng rook g1 sa sa rook g2. Natirahan ng f6. Gumanon. Ayun ang diferensya. Nagpakita na. May bishop e3. Walang check dito. Kumpara sa rook f2, may check, may pangulit. Eh pag tira ng bishop e3, walang pangulit. Eh may ganon, may check. Tapos may ganon eh. Tapos check na ganon. Yun ang nakikita ko, may mga ganon-ganon eh, di ba? Gumanon. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. May ganon, huli na ang lahat. Kasi hindi pwedeng kainin kasi may check. Hindi naman kakainin to eh. Pag kinain kakainin, eh di makukuha yung pawn. May check. Aray ko, may ganon pala. Pag chumek dito, may ganon. Wala na rin, unstoppable na rin. Kasi may bishop f6 eh. So nag-check dito, bishop g5, resign po si Niemann. Grabe sakit ng naging laro ni Mansky. Ayun. Kasi po dito kung gaganon kasi, wala, check na eh. Kain-kain. Unstoppable. Pag kinain, wag queen. 'Di ba? Para sa mga ibang nanonood na beginners po, wag queen ha. Wag ma-excite mag-queen. Stalemate yan pag queen. O kailangan, rook lang. Para ganon, matchas. O stalemate kasi pag, pagka queen. Hindi lahat ng pinopromote natin, kinu-queen. Depende yun sa pangangailangan. Pwedeng tore, knight, bishop. Depende sa pangangailangan. Ngayon, kung dito naman kakain, wala, kainin lang. O di unstoppable pa rin. O pag kinain, ito kagaya nito. O pag nag-win ka, tabla yan. O rook lang. Rook lang. O rock lang. Very basic. Ayun. Okay mga kamatsas, grabe. Lungkot na lungkot si Niemann at maraming nagulat, no? Against 2,500, 200 rating points difference. Naku po naman, grabe, gracious. Ang daming mga kagulat-gulat na resulta. So ayan na po, no? Ito na yung mga brackets na abangan natin mga kamatsas. Alisin muna natin yung ating score blocker para mas kita natin. Ayan. So ito na po, no? Gukes ang makakalaro ay si Frederick S. Vane sa round number 3. So mamaya na po yung round number 3 nila. At ayan, no? Ayan, tingnan nyo. Okay. So yan na po yung mga buhay pa, yung mga green ang score, mga buhay pa yan. O sino naman ang makakalaban dito ni si Wesley? Sayang. O si Tremavicius na tumalo kay Wesley, maaring makakalaban ni Abdusatorov or makakalaban ni Pranab. O tingin ko si Abdusatorov ba makakalaban eh. O si Pranab. Alin man dyan. Hindi na natin nasukat eh. Si Nepo malungkot din eh. Classical games pa lang, laglag na, hindi na umabot sa tiebreaker kagaya ni Wesley, no? Yun. So ito po ang bakbakan. Si Pragnananda 5-3 umabot din po sa tiebreaker pero nanalo po siya sa ikalawang tiebreaker na 2-0 niya si Kuy Bokarov. Grabe, no? Lakas ng India talaga ngayon. Dati may mga rob, mga mga Russian talagang dominante sa buong mundo. Ngayon po hindi. Ang nakikita ko, mga Indians and USA players o kaya Chinese. Halos parang nasa Asia ngayon ng mga dominante sa chess, mga kamatsas. Pansin ko lang ha. Especially India, nasa Asia yan eh. Bumalik sa India ang kalakasan, ano? Okay, ayun, si Faustin, di pinalad. Baka makalaban ni Vidit ay si Shankland or si Dubov. Alin man sa dalawang yan. So, tingnan natin.
Okay? So yan po. Maraming salamat mga kamatyas sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating pagsubaybay sa World Cup at marami pa tayong susubaybayan dito especially sa mga kaganapan pang mangyayari habang kumukonti ng kumukonti kasi knockout system to naku papalaki rin ng papalaki ang premyo ng nananalo at syempre papalapit sa tsansa na makapasok sa candidates for World Chess Championship kung ikaw ay makaka-top 2 dito sa World Cup. Parang basa ko, parang top 3 yata kukunin dito to enter the World Cup Pero usually alam ko top 2 yung championship lang. Pero ewan ko, baka nagdagdag ang FIDE, di natin alam. Pero basta ang mananalo dito papasok sa World Cup mga kamatyas as a FIDE candidates for World Chess Championship. At ang magka-champion sa candidates ay haharap naman kay Gukesh. Samantalang si Gukesh bumaba siya rito para laruan niya. Di ba? Sarap ng buhay ni Gukesh, no? Daming pagpapaguran bago siya maabot. Ganon ang world champion mga kamatyas. Sana mangarap naman itong si Magnus uli na abutin ang kinauupo ang trono ni Gukesh. Wala, binigay ni Magnus Nagsawa sa World Championship. Ngayon, challenge niya paano siya makakabalik doon, di ba? Yan ang abangan natin mga kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess update.